Meron ako itatanong sa inyo. Meron ka bang kabigatan ng loob na nararamdaman ngayon? Marahil ito ay dahil sa mga pagkakamaling hindi natin sinasadya o desisyong pinagsisisihan natin. O kaya mga salitang hindi na dapat sana sinabi o mga bagay na ginawa natin at dinadalangin na sana hindi na lang natin ginawa. At minsan inisip natin, Lord, ilang beses nyo pa ba akong bibigyan ng second chance? Natatanong nyo ba yan kay Lord? Kaya alam mo, napakaganda ng ginagawa ng Diyos dahil sa series na Unshakable, pinag-uusapan natin ang mga bagay ng Diyos na hindi kayang mayanig. Hindi kayang ugain ng problema, ugain ng kasalanan, o ng kahit anong bagyo sa buhay. Last week, pinag-usapan natin ang unshakable wisdom ng Diyos na pwede pala nating hilingin sa Diyos at gamitin yung wisdom na yon para sa fulfillment ng purpose niya para sa ating buhay. Itong wisdom na ito ay unshakable. Bakit? Kasi ang wisdom ay ang Diyos mismo. So kung ang hinihingi natin sa Diyos hindi lang talino, ang hinihingi natin sa Diyos sa mismo, magiging unshakable yung wisdom natin. Ang ibig sabihin, hindi matitinag ang Diyos ng kahit anong bagay. At dahil hindi siya matitinag ng kahit anong bagay, ganun din naman ang kanyang wisdom, ang kanyang direksyon, at ang kanyang panuntunan. At kapag ina-apply natin ito sa ating buhay, ay magiging matatag tayo. At maiingatan sa kapahamakan ng maling desisyon sa buhay. Pero ngayon, ibang-iba naman. Kasi ang title ngayon ay Unshakable Mercy. At baka ang tanong mo, Kuya Mike, kaya ba talagang hindi mayanig ang mercy ng Diyos? Paano kung paulit-ulit ako nagkakamali? Maganda ba tanong yan? Kahabagan niya pa ba ako? Kaibigan, yes na yes. Alam mo, ang buong Book of Jonah na pag-uusapan natin ay nagtuturo sa atin na mas matibay ang mercy ng Diyos kaysa sa pagkakamali mo. Kaysa sa pagkakamali ko, kaysa pagkakamali nating lahat, kahit pagsamasamahin natin lahat ng ating mga kasalanan at pagkakamali, hindi matitinag ang mercy ng Diyos para sa atin. May isang estudyante na matagal nang nangangarap makapasa sa major exam. Mabigat ito kasi halos kalahati ng final grade ang nakasalalay dito sa major exam na ito. Kaya alam mo yung bata, araw-araw nag-aaral siya. Nagre-review, nagsusulat ng reviewer. Hindi na halos natutulog ang estudyante na ito. Gabi-gabi nagdarasal siya, Lord, sana pumasa po ako. Pero dumating ang araw ng exam at biglang nablangko yung isip niya. Alam mo, nagpanik siya. Nag-overthink at sa huli, bumagsak. Ang sakit, ang bigat at ang pinakamahirap, alam mo, yung kahihiyan. Nahiya na siya bumalik sa klase. Nahiya na siyang tingnan ang professor niya. Nahiya siyang humarap sa mga kaklase niya. At sa loob-loob niya, sabi niya, wala na, katapusan ko na ito. Wala na akong future. Hindi ko na mababawi ang nangyari. Pero isang araw, pinatawag siya ng teacher at ang sabi, alam kong kaya mo. Hindi ko ito binibigay dahil deserve mo, kundi binibigay ko dahil gusto kitang tulungan. Gusto kong bigyan ka ng make-up exam. Alam mo, napaiyak yung estudyante. Yung akala niya na tapos na, pero hindi pa pala. Yung akala niya bagsak na siya, pero binigyan pa rin siya ng chance na makabangon. Nako, and this time, nag-aral siya ng mas malalim. Hindi dahil natatakot siyang bumagsak, kundi dahil ayaw niyang sayangin ang mercy na ibinigay sa kanya. Kaibigan, that's mercy. Hindi dahil karapat-dapat ka, hindi dahil perfect ka, hindi dahil deserving ka, kundi dahil may isang nagmamahal na Diyos na ayaw kang manatiling nakalugmok. Ganyan ang Diyos natin. Ang unshakable mercy ay ang hindi matitinag, hindi mauubos, at hindi nagbabagong habag ng Diyos na patuloy niya ibinibigay kahit paulit-ulit tayong nagkakamali. Ito ang mercy na hindi nakabase sa performance mo, kundi sa kabutihan niya. Hindi ito mercy na parang budget, mauubos pag mali ang paggastos mo ng pera. Tama ba? Hindi ito mercy na parang point system na mawawala pag nagkamali ka. Naku, ayoko na sa'yo. Ayan, nagkamali ka na naman. No, hindi ganon. Hindi ito mercy na parang tao na madaling magbago ang isip kapag na-offend. Kaya kaibigan, kung buhay ka pa, hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo. Yun ang good news. Kung humihinga ka pa, may purpose pa si Lord sa'yo. Kung nandito ka ngayon, may second chance pa siya sa'yo. Kaya nga, tapusin mo, mensahe na ito.
Hindi aksidente na ang mensahe ngayon ay tungkol sa unshakable mercy. Kasi may gustong sabihin ang Diyos sa iyo ngayon na malaman mo at maranasan ang kanyang mercy. Lord willing, pagtapos ng mensahe na ito ay hindi ka na titingin sa sarili mong failures, kundi titingin ka na sa mercy ng Diyos na hindi natitinag. Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 PM. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba tayo magre-respond sa mercy ng Diyos na ibinigay niya sa atin? Una, obey the second chance. Mamaya papaliwanag ko yan. Pangalawa, repent completely, not superficially. Pangatlo, celebrate God's mercy to others. Pag-usapan natin yung number 1, obey the second chance. Huwag na nating sayangin ang second chance na binigay ng Diyos sa atin, kundi sumunod na tayo sa Kanya. Para mas maintindihan natin yung second chance, ano ba yon? Pag-usapan muna natin ang context ng story ni Jonah. Alam nyo na yung story ni Jonah, pero kailangan natin siya reviewin para maintindihan natin ito. Nung una, malinaw na malinaw ang utos ng Diyos. Basahin natin yung Jonah chapter 1 verse 2. Pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. At para maintindihan natin kung gaano kabigat ito, kailangan nating malaman kung ano ba ang Ninive. Hindi ito basta-basta city. Ang Ninive ay capital ng Assyria. Ang Assyria ay ang global superpower nung panahon na yon. Kaya lang, sila naman ang pinakamalupit, pinakamarahas, pinakabrutal na kaaway ng Israel. Imagine mo ito. Ito yung mga taong gustong burahin sa mapa ang bansang Israel. Ito yung gumigipit sa kanila. Ito yung mga taong umaapi sa kanila, pumapatay. Ito yung mga taong nagsusunog ng bayan nila. Tapos sasabihin ni Lord kay Jonah, puntahan mo sila, kausapin mo sila, sabihin mo mag-repent sila. Grabe no? Parang utos na puntahan mo yung taong nanakit sa'yo at bigyan mo siya ng pag-asa. Grabe, kaibigan, ikaw ba naramdaman mo na yan na sinabi sa'yo ni Lord? Puntahan mo yung taong nakasakit sa'yo at sabihin mo sa kanyang pinapatawad mo na siya. At hindi lang yon, ibahagi mo din sa kanya ang mabuting balita. Mahirap ba? Madali? Hirap ano? Pero ganun yung pinapagawa kay Jonah. Natural, ayaw ni Jonah. Kaya nung tinawag siya ng Diyos, hindi siya sumunod. Tumakbo siya sa ibang direksyon. Nag-book siya papuntang Tarshish sa halip na sa Ninive. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang no ang sagot niya sa Diyos. Hindi lang ito basta sinabi niya na, Lord, di ko kaya, ayoko. Pwede bang iba na lang? No, hindi ganon. Nag-walk out siya. He intentionally rebelled against God. Maaaring sinasabi mo, sama naman talaga niya si Jonah eh. Kaibigan, ikaw at ako ay may rebellion din sa Diyos. Tumatakbo tayo sa opposite direction. Paano? When we clearly know what God wants, but choose convenience instead. Alam mo nang kailangan mo magpatawad pero pinili mong magtanim ng sama ng loob kasi mas masarap sa pakiramdam. Alam mong mali yung relationship pero pinipili mo kasi mahirap mag-let go. Alam mong kailangan mo umalis sa kasalanan pero sinasabihan mo si Lord, Lord, next month na lang po.
Hindi mo man sinasabi ng malakas na no, hindi ka man nagrally sa EDSA, pero yung action mo, no pa rin. Ganon din kay Jonah. Hindi siya nakipag-argue sa Diyos, kundi tahimik na tumakbo na lang, palayo. Pangalawa, when God calls us to do something difficult and we escape instead of obey. Gaya ni Jonah. Minsan, hindi naman natin sinasabing ayaw natin pero lumalayo tayo. Tinatawag ka ni Lord mag-share ng gospel sa kaibigan, sa katrabaho, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kamag-anak. Pero ni kumustahin, ipag-pray at mag-start ng spiritual conversation sa Kanya, ayaw mo gawin. Ayaw mo simulan. Tinatawag ka ni Lord mag-serve pero lagi ka may valid reason na umiiwas. Kaya nga, ang pangatlo, when we justify disobedience because we think we have a valid reason. Minsan sinasabi natin, Lord, hindi naman sila worth it. Lord, hindi ako equipped. Lord, hindi pa timing. Lord, hindi ko pa kaya. Pero sa totoo lang, hindi naman ito sa hindi mo kaya, kundi ayaw mo lang talaga sundin. Pang-apat na intentional rebellion ay when we refuse to let God touch the areas we want to control. Lord, I trust you, pero wag mo pong kukunin yung control na hawak ko. Ako muna magde-decide ng future ko. Naramdaman nyo ba yan? Lord, you can have my worship, pero wag po yung finances ko o yung pera ko. Akin po ito. Lord, you can have my ministry, pero wag nyo pong alisin yung right ko na magtampo at magalit kapag merong pasaway na volunteer o members. Lord, you can deal with my public life, pero wag nyo pong pakialaman yung secret habits ko. Ako na po bahala doon. Lord, you can lead me anywhere, pero wag muna sa lugar na kailangan ko maging bold. Natatakot po ako sa opinion ng tao. Kapatid, kapag may area na sinasabi mo sa Diyos na, Lord, akin to, yun ang Tarshish mo. At last, nagre-rebelde tayo sa Diyos when we know God's heart but we choose our preference. Ito ang eksaktong Jonah moment. Alam niya na God is compassionate. Alam niya na God is gracious. Alam niya na God wants to save Nineveh. Pero mas pinili niyang sundin ang feelings niya kaysa sa puso ng Diyos. Kaibigan, ano ang Tarshish mo? Saan ka tumatakbo? Gusto kong malaman mo na mahal ka ng Diyos. Siya ay full of mercy. Bibigyan ka niya ng second chance. Gaya ng ginawa niya kay Jonah. Sabi sa Jonah chapter 3, verse 1-3. Basahin natin ito. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo. Sa gayoy, bumangon si Jonas at pumunta sa Nineveh. Ayon sa salita ng Panginoon, ang Nineveh ay isang napakalaking lungsod na 3 araw na bagtasin ang luwang. Matapos magrebelde ni Jonah, anong ginawa ng Diyos? Ayon sa talata na binasa natin, ay kinausap niya ulit si Jonah. Ano sabi? Sa ikalawang pagkakataon. Wow! Grabe! Hindi lang ito second chance, kundi ito ay pagpapakita ng Diyos ng mercy kay Jonah. Ito yung katunayan na binibigyan tayo ng Diyos ng second chances. Hindi lang isang second chance, kung hindi maraming second chance. Ang amazing dito ay kahit tumakbo si Jonah palayo, hindi tumakbo si Lord palayo sa kanya. He pursued Jonah. He confronted Jonah. He rescued Jonah. And then, He called Jonah again. Yun, yung second chance. Kaibigan, naranasan mo na ba tawagin muli ng Diyos? Yung tipong parang ang layo mo na, nag-backslide ka, o meron kang ginawa na favorite sin mo at ang tagal mong nanatili doon. And then, ayan si Lord, sinasabi niya sa iyo, anak, balik ka na. Dito sa kaharian ko, walang resignation. Balik ka na sa ministry. Balik ka na sa akin. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang second chance na binibigay ng Diyos sa atin ay hindi lang regalo, kundi ito ay calling niya sa atin. Kapag binigyan ka pa ng isang pagkakataong mabuhay ng Diyos o mapatawad sa hindi mo pagkilala sa Kanya, ang mercy na ito ng Diyos sa iyo ay regalo. Pero at the same time, ay calling dahil may purpose ito. Ano ang purpose? Para kay Jonah.
pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo. Kaibigan, kapag binigyan ka ng second chance ng Diyos, ay sumunod ka na. Obey the second chance. Tingnan mo, ang ginawa ni Jonah, sa gayoy bumangon si Jonas at pumunta sa Ninibe ayon sa salita ng Panginoon. Grabe, no? Nung una, tumakbo siya. Pumunta sa kabilang direksyon. Alam natin yung istorya. Sumakay siya ng barko. At doon sa barko na yun, nagpadala si Lord ng bagyo. At yung bagyo na yun ay talagang halos lumubog na yung barko. Hanggang sa itinapon na siya ng mga tripulante doon sa dagat. At alam niya, sabi niya, naku, ako yung hinahabol ng Diyos. Kaya tinapon siya sa dagat. At sinalo siya ng isang isda. Doon siya nanatili doon sa isda na yon. And then doon sa isda na yon, nagkaroon siya ng realization, nako, makasalanan pala ako. At nung kinausap siya ng Diyos sa ikalawang pagkakataon, binigyan siya ng Diyos ng second chance. Alam mo, ginawa niya, sumunod na siya. Eh, sabi sa verse, nasabi doon, sa gayoy, bumangon si Jonas at pumunta sa Ninibe ayon sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ang tanong ngayon, paano tayo tutugon kapag ang Diyos nagbigay ng pangalawang pagkakataon? Minsan, kapag nagkamali tayo, inisip natin, nako, wala na, tapos na. Lord, hindi nyo na ako gagamitin. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako faithful. Hindi ako tulad ng iba. Mali, kaibigan. Nagbibigay ang Diyos ng ikalawang pagkakataon. Hindi sinabi, ang salita ng Panginoon ay dumating sa ibang propeta. Hindi, no? Hindi namili ang Diyos ng ibang propeta. Si Jonah pa rin. Hindi rin sinabi, dumating ang salita ng Diyos, kaya lang hindi na si Jonah qualified. No, hindi ganun ang sinabi. Ang sinabi ay dumating ang salita ng Diyos sa ikalawang pagkakataon. Kung tutuusin, wala na dapat second time. Tumakbo siya, nagrebelde siya, nagdisobey siya, at hindi lang basta small disobedience ito, deliberate disobedience ito. At dito natin makikita, God's mercy is unshakable, even when our obedience is unstable. Kaya nung dumating yung second chance, ang ginawa ni Jonah, this time, hindi na siya tumakbo palayo, kundi tumakbo siya papunta sa Diyos. Hindi perfect obedience, pero heartfelt obedience. At minsan, yun ang hinihintay ni Lord sa atin. Hindi perfection, pero surrendered. Ang ganda na sinabi ni Charles Spurgeon. Sabi niya, when we have failed in our first attempt at obedience, His mercy provides another opportunity. Parang sinasabi niya, kahit pumalya ka, hindi pumapalya ang mercy ni Lord sa kahahanap sa'yo. At ito yung gusto kong maintindihan mo, kaibigan. Kapag si Lord nagbibigay ng second chance, hindi niya intention na mag-produce ng guilt sa iyo. Hindi niya intention na ipamukha sa iyo na ikaw, kasi ganyan ka eh. Ang tigas ng ulo mo eh. No, hindi ganun. Ang gusto niya ma-produce sa iyo ay obedience. Binigyan ka ng chance ng Diyos. Huwag mo ito sayangin. Sumunod ka na. Ako na-amaze ako. Meron kaming day group kahapon. Yung isang kasama namin doon. And yung testimony niya ang ganda eh. Sabi niya, talagang ako'y napalayo sa Diyos. And sabi niya, mas nga may time pa siya maglaro ng games kaysa manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos, makipag-usap sa Diyos. And then, tinawag siya ng Diyos ulit. Binigyan siya ng second chance. Alam mo, sabi niya, gusto ko pong magbahagi rin ng kaligtasan sa iba. Gusto ko nang ibigay yung buhay ko sa iba. Yun yung sinasabing, hindi mo sinasayang ang second chance na binigay sa iyo ng Diyos. Para itong trabaho. Isang beses ka nang pinagkatiwalaan sa trabaho, tapos nabigo ka. Sa tingin mo, tapos na yung lahat. Pero nung sinabi ng boss mo, let's try again. Hindi ba nag-iiba yung response mo? Hindi dahil natatakot kang magkamali, kundi gusto mong patunayan na sa boss mo na hindi masasayang yung second chance na binigay niya sa'yo. Hindi masasayang yung tiwala na binigay niya sa'yo. Ganyan din tayo kay Lord. When He gives you another chance, it's no longer about proving yourself. It's about honoring His mercy. Si Roy ay isang college football player na kilalang kilala hanggang ngayon.
Pero hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa isang malaking pagkakamaling hindi niya makalimutan. True story to. New Year's Day 1929, championship game, Rose Bowl. Buong stadium puno, sigawan, ingay, pressure. Nasa gitna ng field ang tension at parang lahat ng mata nakatutok sa bawat galaw. At eto na, may fumble sa bola at nakuha ni Riegels. At sa moment na iyon, dapat yun yung pagkakataon niya maging hero. Dapat yung play na magdadala sa kanila sa panalo. Pero dahil sa excitement, adrenaline at siguro halo-halong emosyon, na-confuse siya. Imbis na tumakbo papunta sa tamang direksyon, tumakbo siya pabaligtad. Siya mismo ang nagdala ng bola papunta sa goal ng kalaban. Isipin mo yun, buong stadium na pasigaw, yung mga teammates niya nagsisigawan, Roy, wrong way, hindi dyan. Pero dahil sa ingay, hindi niya naririnig. Lalo siyang bumibilis tumakbo. Imagine mo yung kahihiyan. Yung bigat, yung guilt, yung title na dadalhin mo panghabang buhay. Pinigilan lang siya nung teammate niyang habol ng habol kasi kung tinuloy niya, sariling team ang matatalo dahil sa kanya. Alam mo, nung halftime, pumasok sila sa locker room. Tahimik, walang gusto magsalita. At nandun si Roy, nakayuko, umiiyak. Sabi niya sa coach niya, Coach, hindi ko na kaya bumalik sa field. Wala na ako lakasan loob. Para siyang si Jonah. Para siyang tayo kapag nagkamali. Pero ang coach niya, tumabi sa kanya, nagsalita ng mga salitang hindi niya makakalimutan. Alam mo, sabi sa kanya, Roy, get up and go back. The game is only half over. Ayaw man ni Roy. Kailangan niya sundin ng coach. Nilaro niya yung second half na may bagong apoy. Mas matapang, mas committed, mas determined. At sabi ng mga teammates niya, naku, di pa namin nakita naglaro yan si Roy na ganyan katindi. At ito'y tinuturo sa atin ng Diyos ngayon. The first half does not determine your destiny. It only reveals how much you need grace for the second half. Naniniwala ba kayo dyan? Alam nyo, by God's grace, nung tumanggap ako sa Panginoong Yesus, ay halos half-time na ng buhay ko. Grabe, halos half-time ng buhay ko, sinayang ko lang sa kalayawan. Sabi ko, Lord, ang dami kong pagkakamali sa buhay ko. Sobrang sama akong tao. Pero binigyan mo pa din ako ng chance. Kaya yung natitira kong buhay, yung second half, ibibigay ko na sa'yo. Kaibigan, hindi ang kahapon mo ang magdidikta ng bukas mo. At habang iniisip mo na, Lord, hindi ako worthy, si Lord naman, marahang lumalapit sa puso mo at sinasabi, Anak, get up and go back. The game is only half over. Kaya kapatid, bumalik ka sa field, tapusin mo ang iyong takbuhin, bumalik ka sa prayer, bumalik ka sa calling mo, bumalik ka sa obedience, bumalik ka sa presence ni Lord, bumalik ka sa kung saan ka tinawag ng Diyos. This time, hindi mo kailangan takbuhin ng maling direksyon. This time, hindi mo kailangan tumakbo palayo. This time, obey Him. This time, follow His voice. This time, run the right direction. Huwag sayangin ang mercy ng Diyos sa iyo. Obey the second chance. So, paano ba tayo magre-respond sa mercy ng Diyos na ibinigay niya sa atin? Una, obey the second chance. Pangalawa, repent completely, not superficially. Pagsisihan mo ng buong buo ang iyong kasalanan at huwag na balikan ito. Kaibigan, pagkatapos nating pag-usapan ang second chance ni Lord, may isang bagay na hindi pwedeng mawala. Kasi kahit bigyan ka pa ni Lord ng 10 second chances, kung hindi ka magre-repent ng buong puso, ay babalik at babalik ka sa dating cycle. Kapag sinabi nating repent completely, hindi to tungkol sa pagiging dramatic. Hindi to tungkol sa pagiging emotional. Hindi to tungkol sa pagsisisi na puro luha, pero walang pagbabago. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsisisi na may direksyon, hindi lang umiiyak, kundi tumatalikod na sa kasalanan. Hindi lang humihingi ng tawad, kundi naglalakad sa bagong landas. Ganito ang ginawa ng mga mamamayan ng Ninive matapos mag-preach si Jonah sa kanila. Jonah 3:5-10, basahin natin. At ang mga mamamayan ng Ninive ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit sako. Mula sa pinakadakila sa kanila hanggang sa pinakahamak sa kanila.
Nang ang balita ay dumating sa hari ng Ninive, siya'y tumindig sa kanyang trono. Hinubad niya ang kanyang balabal. Nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Ninive sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao. Huwag tumikim ng anuman ang tao, ni hayop man, ang bakahan, ni kawan man. Huwag silang kakain ni iinom man ng tubig, kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam? Maaring umatras at magbago ng isip ang Diyos at tumalikod sa kanyang naniningas na galit upang tayo'y huwag mamatay. Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, na sila'y humiwalay sa kanilang masamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila. At hindi niya yon ginawa. Grabe, no? Hindi sinabi ng verse nang makita ng Diyos ang kanilang sinabi. Yun ba yung sinabi? Hindi. Hindi rin sinabi nang makita ng Diyos na sila ay umiyak. Lord, sorry na. Hindi rin yun ang sinabi. Nang makita sila na nagdamit ng sako. Hindi rin yun ang sinabi. Ano sinabi? Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa. Kaibigan, pinapakita dito na tumutugon ang Diyos kung ano ang ginawa mo at hindi sa iyong pag-iyak o kalungkutan. Minsan kasi inisip natin, nalulungkot ako, nagsisisi ako kasi nagkasala ako. Okay yan, maganda yan. Pero hindi yan natatapos dyan. Ang tunay na pagsisisi ay hindi yung nalungkot ka lang kasi nahuli ka. Ang tunay na pagsisisi ay nalulungkot ka, nagdadalamhati ka dahil alam mo na nalulungkot din ng Diyos dahil sa ginagawa mo at alam niya na mapapahama ka at dahil doon, nagbabago ka. Ang Diyos, nagre-respond siya sa transformation at hindi sa pakitang tao. Kaibigan, noong ikaw ay pinatawad ng Diyos at binigyan ng bagong buhay, ano ang ebidensya ngayon sa buhay mo na ikaw ay totoong nagsisi? O makikita lang ang paulit-ulit na Lord, sorry, pero walang nangyayaring turn around. Kasi ang superficial repentance ay parang pagpunta sa gym na nag-selfie ka lang pero hindi ka nag-workout. Nagpa-picture ka sa treadmill pero hindi ka tumakbo dun sa treadmill. Mukha kang committed pero walang pagbabago sa katawan. Ganon din sa spiritual life. Kaya kaibigan, kahit alam natin ito, minsan ang dali nating makontento sa superficial repentance. Yung alam mo may pagkakasalang ginagawa pero hindi mo tinatalikuran. Yung alam mo sobra na ang pride mo na di baling masira ang relationship mo basta maingatan mo lang ang image na pinoproject mo. Yung may habitual lying ka para lang makalusot sa kahihiyan. Yung may secret addiction ka, pwedeng pornography, online gambling o kahit social media addiction. Sinasabi mo struggle pero sa totoo lang hindi ka talaga intentional na tumatalikod dito. Yung alam mo may jealousy ka na unti-unting kumakain sa puso mo pero ayaw mo itong ihinto. Yung mayroon kang vain imagination, yung utak mo nagfa-flash ng scenarios ng revenge, comparison, fantasies, or emotional and negative stories na hindi naman totoo. Pero pinapakain mo pa rin yung sarili mong emotion. Yung nag-i-imagine ka ng worst case scenario kahit walang basis. Kaya tuloy nagiging anxious, seloso, controlling, or easily offended ka. Yung mabilis kang sumimangot o magalit pero ang tawag mo lang ay personality ko lang ito, ganyan lang talaga ako. Yung may greed o sobrang attachment sa pera, hindi mo masubmit sa Diyos ang finances mo. Yung may gossip na hindi mo napapansin, lahat ng latest chika, alam mo, lahat ng issue may comment ka. Yung may self-pity ka pero hindi mo tinatalikuran, parang yung drama na lagi mong iniikot-ikutan sa isip mo. At minsan ina-assume natin na dahil nag-worship naman tayo, nag-amen naman tayo, nag-conversation time naman tayo kay Lord, ayos na. Na-checkan ko na yon this week. Pero ang tanong ni Lord, nagbabago ka ba? Meron ba nagbago? Meron bang evidence sa buhay mo na ikaw ay totoong nagrepent? Alam mo, sabi ni Charles Spurgeon, ang ganda nito, if the man does not live differently, his repentance
needs to be repented of. Ang bigat, pero totoo. Hindi repentance kung walang turn around. Kaya kailangan mag-repent tayo kung gano'n yung pagtingin natin sa repentance. Hindi repentance kung paulit-ulit kang bumabalik sa parehong pattern na ayaw mo namang bitawan. Hindi ibig sabihin to na magiging perfect ka. Dahil ako, hindi rin naman ako perfect. Nagkakamali rin ako. Pero ang point, nandun ka sa tamang direksyon. Nagpapakumbaba ka pag nagkamali ka, Lord. Eto na naman po ako, naulit na naman. At inaamin mo ito sa taong na-offend mo, inaamin mo ito sa taong na-apektuhan dahil sa maling karakter na ito, at inaamin mo to hindi dahil sa gusto mo lang magmukhang okay o magkaroon lang ng kapanatagan ng loob. Kung hindi, inaamin mo to dahil gusto mo magkaroon ng healing, gusto mo na masunod mo si Lord sa buhay mo. Hindi repentance kung sorry lang pero walang surrender. Hindi repentance kung every Sunday umiiyak ka pero every Monday ginagawa mo pa rin. At alam mo, minsan ang pinakamasakit na truth ay yung sinabi ni A.W. Tozer. Tingnan mo, sabi niya, do a thorough job of repenting. Hasty repentance means shallow spiritual experience. Grabe no, ano sabi niya? Thorough job of repenting. Kasi maraming Christian gusto ng blessing agad pero ayaw mag-repent ng malalim. Gusto ng breakthrough pero ayaw mag-adjust. Gusto ng restoration pero ayaw magbago. Pero kaibigan, alahanin mo ito. Hindi mo pwedeng dayain ang transformation. Hindi mo yan pwedeng i-fake. Ang repentance hindi emotional spark kung hindi direction. Hindi ka perfect pero nasa tamang direction ka na. Kaibigan, maaaring kinakausap ka ng Holy Spirit ngayon tungkol sa isang area na kailangan mo bitawan. Magpasiyasat ka sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, yung Psalms 139:23-24. Nasabi doon, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Kasi, kaibigan, minsan, ikaw at ako, hindi natin alam kung ano ang lakad ng kasamaan sa atin. Hindi naman kasi lahat obvious. Ang pride, hindi laging halata. Ang bitterness, hindi laging nakikita. Ang compromise, hindi laging big time. Kaya nga, simulan mo sa honest conversation kay Lord. Lord, ipakita mo. Ipakita mo kung saan ako dapat tumalikod. At kapag naipakita niya, don't hide it. Confess it. Hindi dahil gusto niya mag-guilt trip ka, kundi dahil sabi niya sa John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kaibigan, habang ginagawa mo ang confession, ikaw ay lilinisin ng Diyos. Pero hindi dito natatapos. Repentance means turning. Kaya minsan, kailangan mo ring putulin kung ano ang nagdadala sa'yo pabalik sa kasalanan. Sabi ng Panginoong Hesus, if your eye causes you to sin, gouge it out. Hindi literal na talagang tatanggalin mo yung mata mo. Pero ang point, may mga bagay kang kailangan tanggalin. Putulin, bitawan, iwasan. Pwedeng ito ay relationship, pwedeng ito ay habit, pwedeng ito ay environment, pwedeng ito ay entertainment, or bad company. Di ko alam. Pero ikaw yung nakakaalam nito. At kung nagkamali ka nang may nasaktan ka, repentance also means making amends. Si Zacchaeus, hindi lang basta nag-sorry, kundi binayaran niya lahat ng dinaya at niloko niya. Kaibigan, baka may kailangan kang kausapin. Baka may kailangan kang i-restore. Baka may kailangan kang ibalik. Maring simple apology lang. Maring reconciliation, maring pag-amin, kung ano man yun. Kapag totoo ang repentance mo, kaibigan, makakalaya ka. At magkakaroon ka ng totoong healing. At pagkatapos mo tumalikod, kailangan mo ring punan ang space na iniwan ng kasalanan. Maring hininto mo ang kasamaan, pero kailangan mo itong palitan ng mabuti. Sabi sa Romans 6:13, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Now, hindi huminto yung verse dyan. Tingnan mo, basahin natin. Tuloy natin.
but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Ang ibig sabihin, hindi ka lang hihinto mag-offer ng katawan mo sa kasalanan, kundi i-offer mo na ang sarili mo sa kabutihan. Kung dati lying, ngayon minomodel mo ang honesty at integrity. Kung dati, immorality, hininto mo, hindi yan natatapos yan. Kundi ngayon, purity na. Kung dati, bitterness, ngayon, forgiveness. Kung dati, tamad, ngayon, diligence, hard work. Kung dati, selfish, ngayon, nagsiserve ka na. Kapatid, repentance is not punishment, it's freedom. And when God sees your direction changing, mararanasan mo ang mercy niya in a way na hindi mo pa nararanasan noon. Kaya gusto ko itanong ngayon sa'yo, kaibigan, may kasalanan ka bang pinagsisisihan pero hindi mo pa tinatalikuran at hindi mo pa pinapalitan? May habit ka bang sinasabing struggle pero sa totoo lang, hindi mo pa nire-repent? May resentment ka bang tinatawag mong hurt pero hindi mo pa nilalapit kay Lord? May disobedience ka ba na tinatakpan mo ng busy ako? Kung meron, hindi ka nag-iisa. Pero ngayon ang araw na pwede mong baguhin ang direksyon. Mahal ka ng Diyos at binibigyan ka niya ng mercy ngayon. Second chance. Sabihin mo sa Kanya, Lord, pagod na po ako sa cycle ng kasalanan. Gusto ko na po ng totoong repentance. Gusto ko ng pagbabago. Gusto ko ng bagong direksyon. Sumusuko na po ako sa iyo ngayon. At kapag ginawa mo yon, doon mo mararanasan na ang mercy ng Diyos ay hindi lang nagliligtas, kung hindi nagbabago. Kaibigan, repent completely, not superficially. So, paano ba tayo magre-respond sa mercy ng Diyos na binigay niya sa atin? Una, obey the second chance. Pangalawa, repent completely, not superficially. And then pangatlo, celebrate God's mercy to others. Pinag-usapan na natin to nung nakaraan. Ipagbunyi mo ang mercy na tinanggap mo sa Diyos kasama ang ibang tao. Kaibigan, kanina, madali nating tanggapin na kailangan nating sumunod ulit sa Diyos. Madali ring aminin na kailangan nating mag-repent ng totoo. Pero pag umabot na tayo dito sa third point, dito natin talaga makikita kung gaano kalawak o kaliit ang puso natin. Ang tanong ay hindi na, Lord, kaya mo ba akong patawarin? Ang tanong ay, Lord, kaya ko ba maging masaya kapag pinapatawad mo ang iba? Kasi kaibigan, napakadaling matuwa sa mercy kapag tayo yung tumatanggap ng mercy. Tama ba? Pero kapag ang taong hindi natin gusto ang binibigyan ng grace, kapag yung taong nakasakit sa atin, kapag ang taong nakasakit sa atin ang na-restore, kapag ang taong we think undeserving ang pinagpapala, biglang nagbabago ang tono natin. At dito natin nakikilala kung gaano katotoo na dumadaloy talaga ang mercy ng Diyos sa puso natin. Makikita natin diyan kay Jonah. Nung pinatawad ng Diyos ang mga taga Nineveh dahil sa kanilang totoong repentance, noong binigay ng Diyos ang kanyang mercy sa kanila, alam mo, sumama ang loob ni Jonah. Tuloy natin sa Jonah 4:1-2. Ngunit iyon ay pinagdamdam ng labis ni Jonah. At siya'y nagalit. Siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, "O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi? Nang ako'y nasa aking bayan pa, kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis, sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig, at nalulungkot sa kasamaan." Grabe, no? Nung makita niyang pinatawad ng Diyos ang Nineveh, nagalit siya. Imagine mo yun. Hindi siya nagalit dahil makasalanan sila. Grabe. Nagalit siya dahil pinatawad sila ng Diyos. Ang tindi nun. At nung sinabi niya kay Lord, alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig, at nalulungkot sa kasamaan. Alam mo, hindi naman nagpupuri sa Diyos si Jonah nung sinabi niya yon. Hindi naman siya nag-worship nung time na yon, kundi nagre-reklamo. Nagalit siya sa kabutihan ng Diyos. Kung isipin mo, parang nakakatawa. Pero kung magiging totoo lang tayo, minsan ganyan din tayo. May office mate na nanira sa'yo,
Tapos, nagka-breakthrough sa buhay at sa puso mo may konting kurot. Tama ba? Yung kapitbahay mo na nanakit sa'yo and then binless ni Lord and then sa isip mo, nagagalit ka. Tama ba, Lord? Bakit siya pa ang nagtagumpay? Ako na nga ang inapi. May relative na hindi tumulong sa'yo noon. At syempre, medyo naiinis ka. Bakit ganun tong taong ito? Pero ngayon, pinagpapala. Meron kang sakit na nararamdaman sa puso mo. Grabe, yan taong yan, hindi naman marunong mag-share ng blessing. Lord, bakit mo binless? Tama ba? May churchmate na hindi nagpakita ng maturity noon sa iyo, nasaktan ka. Pero ngayon, siya pa yung ginagamit ni Lord. At secretly, hindi ka masaya. Hindi ka nagse-celebrate para dito. Dead ma lang. May taong nakasakit sa iyo emotionally and when God restores them, may question sa puso mo, Lord, bakit naman siya? Marami namang iba dyan. Kaibigan, hindi ka nag-iisa. May pagkakataon na nakakaramdam din ako ng ganyan. Pero ang gusto ng Diyos, hindi ka manatili sa ganong klase ng puso. Dahil si Lord, hindi siya gaya natin. Ang Diyos, ang puso niya ay hindi maliit. Ang mercy niya ay hindi selective. Namimili kung sino lang yung bibigyan ng mercy. Sabi nga ni Spurgeon, you may sooner drain the sea of water than diminish the mercy of God. Grabe! Ang mercy ni Lord hindi kayang sukatin, hindi nauubos, hindi nagbabago, at hindi base sa performance ng tao. At kung gusto nating maging katulad niya, kailangan lumawak din yung puso natin. Hindi lang para tumanggap ng mercy, kundi para magdiwang sa mercy na natanggap din ng iba at magbigay din ng mercy sa iba. Pinag-usapan na natin ito dati, yung nakakatandang kapatid nung prodigal son. Yung tatay masayang-masaya sa pagbabalik ng anak niya, pero yung kuya, siya yung Jonah sa kwento. Ayaw niya makibahagi sa celebration. Para bang sinasabi niya, tatay, ako nga itong faithful. Ako ang loyal, ako ang nag-stay. Bakit siya ang may party? Ang sabi ng tatay sa kanya, anak, dapat tayong magdiwang. In other words, hindi kita tinatanggihan, pero ikaw ang tumatanggi na makipagsaya. Kaya minsan, hindi naman tayo outcast, pero tayong uma-outcast sa sarili natin. Dahil ayaw nating sumabay sa celebration ng mercy ng Diyos. Kaya minsan malungkot yung buhay natin. Minsan parang, sinasabi na ni Lord, nako, anak, punta ka doon. Makisaya ka doon. Kasi may isang naliligaw na bumalik sa Diyos. Eh, minsan ayaw mo. Minsan ayaw mo ipag-pray yung isang tao. Ayoko ipag-pray ito kasi baka masave. Kaibigan, celebrate God's mercy sa ibang tao. Para itong mga Pariseo sa Luke 15:1-2, tingnan mo, basahin natin. Noon, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa kanya upang makinig. Ang mga Fariseo at mga eskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakaing kasalo nila. Grabe, hindi sila makapaniwala na ginagawa ng Panginoong Jesus ang hindi nila kayang gawin. Ano yun? Mahalin ang hindi kamahal-mahal. Mahalin ang hindi lovable. Tanggapin ang mga nire-reject ng society. At ang sabi ng Bible, nagreklamo sila. Hindi sila nag-rejoice dahil, naku, pagkakataon na nila, itong mga makasalanan na ito, pagkakataon na nila, para makilala nila ang Diyos. Yes! No, hindi sila nag-rejoice. Hindi sila ganun. Hindi nila kayang tanggapin ang mercy ng Diyos para sa ibang tao. Kaibigan, sino yung tao na hindi mo kayang maging masaya para sa kanila? Kung sakali mang makita mo na sila rin ay nakakilala sa Diyos o sila rin ay pinakitaan ng Diyos ng mercy. Sino yung tao na alam mong kailangan mong i-release sa puso mo para maranasan mo ang unshakable mercy na hindi lang intellectually pero emotionally and spiritually. Alam mo si Jonah, hindi pumasa sa test na ito, pero ikaw, pwedeng pumasa.
Kapatid, kung gusto mo maranasan ang unshakable mercy, yan ay hindi nakukuha sa pagiging mabait, hindi sa pagiging religious, hindi sa good works, hindi sa effort mo, at hindi sa pagsubok na ayusin ang sarili mo. Ang tunay na mercy ay hindi galing sa tao. Hindi mo ito kayang i-produce. Hindi mo ito kayang i-manufacture. Mercy is not something you work for. Mercy is someone you receive. At siya ay ang Panginoong Hesus. Siya ang mercy na kailangan mong tanggapin. Alam mo kaibigan, habang pinag-uusapan natin ang mercy ni Lord para sa iba, hindi ko maiwasang balikan yung sarili kong kwento. Kasi kung may taong sobrang undeserving, kung may taong dapat husgahan, kung may taong dapat iwan ng Diyos, ay ako yon. Dati nasa pinakamadilim akong parte ng buhay ko. Buhay na puno ng adiksyon sa laman, bisyo at material na bagay. Hindi lang basta kasalanan, talagang tinalikuran ko ang Diyos at nilunod ang sarili ko sa dumi. Dumating ako sa point na wala na akong pakialam sa damdamin ng mga taong niloloko ko. Basta mapagbigyan ko lang ang pagnanasa ng aking laman. Wala ako nasa isip kundi yumaman para masustentuhan ang aking mga bisyo. At ginagawa ko ang pagkita ng pera sa maling paraan. Hindi lang yon, pinagtatawanan ko pa ang mga Kristyano. Tinatawag ko silang fanatics. Nilabelan ko silang mga taong nagpapaloko sa mga pastor. Lalo na pagdating sa pagbibigay sa church. Ako yung tipong nagsasabing niloloko lang kayo ng inyong mga pastor, nagpapauto lang kayo sa kanila. Pero ako naman mismo, niloloko ko pala yung sarili ko sa kasalanan. At pag nare-realize ko yon ngayon, hindi ko alam bakit ako inabot ni Lord. Bakit ako? Bakit ako na marumi? Bakit ako na walang kwenta? Bakit ako na ubod ng yabang at kapal ng muka sa kasalanan? Bakit ako na pumapatay ng sarili kong anak sa abortion? Pero doon sa pinakamadilim, doon ako inabot ng mercy ng Diyos. Sabi ko nga kay Lord, Lord, bakit mo ako minahal? Sobrang dumi ko at ikaw sobrang linis mo. Pero kinaawaan mo ako dahil alam mo mapapahamak ako. And that was the turning point. Doon ko naramdaman na kahit gaano ako kadumi, kahit gaano kabigat ang kasalanan ko, kahit gaano karami ang nilabag ko na panuntunan niya, ay mahal pa rin niya ako. Hindi conditional, hindi partial, hindi half, kundi unconditional, full, at overflowing. At doon ako sumuko. I gave my life to Him. I surrendered everything. I said, Lord, kung may pag-asa pa para sa isang tulad ko, gamitin mo ako. I gave Him my life. I said, Lord, kung may mercy para sa isang tulad ko, hindi lang ako tatanggap ng mercy mo, kundi ibibigay ko ang buong buhay ko sa iyo. Sabi sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yes, in view of God's mercy. Hindi in view of my goodness. Hindi in view of my performance. Kundi in view of His mercy. Yung mercy na nagligtas sa isang mandurugas, magnanakaw, babaero, arogante at pasaway na tulad ko. Kaya ibinigay ko yung buhay ko sa Kanya. Kaya ako siya sinundan. Kaya ako nag-serve. Kaya ako nag-share ng gospel. Kaya ako nagdi-disciple. Hindi dahil qualified ako, kundi dahil minahal ako ng Diyos kahit hindi ako karapat-dapat. At grabe yung mercy niya. Hindi lang ako niligtas, ginawa niya pa akong lingkod. Ginawa niya akong tagapagdala ng mensahe ng kaligtasan. Ginawa niya akong disciple maker. Hindi lang ako recipient ng mercy, ginawa niya pa akong instrument of mercy. Kaya kaibigan, tuwing may taong pinapatawad, tuwing may taong binabago ng Diyos, tuwing may taong hindi perfect, pero minamahal pa rin ng Diyos, ay hindi ako naiinggit, hindi ako nasasaktan, kundi natutuwa ako. Kasi kung may awa si Lord para sa kanila, ay natanggap ko din ang ganong awa sa akin noon. At yun ang dahilan kung bakit kaya kong mag-celebrate kapag may tao pang mahirap mahalin, pero inabot ng Diyos
at binago. Kasi ako mismo, isa akong walking testimony na ang mercy ng Diyos ay kayang abutin ang pinakamarumi, ang pinaka-undeserving, ang pinakamalayo. Kung kaya niya akong baguhin, kaya ka rin niyang baguhin. Kaya niyang baguhin ang sino mang taong mahirap mahalin. Kaibigan, makikita mo lang ang unshakable mercy sa dugo ng Panginoon na ibinuhos para sa iyo. Sa krus na dapat ikaw at ako ang nakapako doon sana. Kaya bago ka maging merciful, bago ka magpatawad, bago ka tumalikod sa maling landas, bago ka magbigay ng second chance sa kahit sino, tanggapin mo muna ang mercy ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Dito nagsisimula ang bagong buhay. Dito nagsisimula ang second chance. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya na may buong pananampalataya. Sabihin mo ito sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Salamat po sa mercy nyo. Nananampalataya ako na ikaw ang nagbayad ng lahat ng kasalanan ko sa krus upang ako ay malinis, upang ako ay hindi maparusahan. Salamat sa mercy mo. At ngayon nga, binubuksan ko yung aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ngayon nga, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Ibibigay ko na sa iyo ang aking buhay. Tulungan mo ako na maging tagapagdala din ng balita na ikaw ay nagbibigay ng mercy sa aming mga makasalanang tao. Amen. Alam mo kaibigan, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, nanampalataya ka sa Kanya, ikaw ngayon ay pinatawad na. Natanggap mo ang mercy ng Diyos sa iyo. Kagaya naming lahat na nagtitiwala sa kabutihan ng Panginoong Hesus sa amin. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng Kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Mga kapatid, bago tayo magtapos, balikan natin yung 3 katotohanan na sinabi ng Diyos sa atin. Una, obey the second chance. Hindi pa tapos ang kwento mo. Kahit ilang beses kang tumakbo, kahit ilang beses kang nagkamali, the word of the Lord can still come to you a second time. Tumayo ka, bumalik ka, sumunod ka ulit. Pangalawa, repent completely, not superficially. Hindi sapat ang luha, hindi sapat ang emosyon, hindi sapat ang Lord, sorry. Ang tunay na repentance ay may direksyon. Pagbaling mula sa dati at paglakad papunta kay Kristo. Pangatlo, celebrate God's mercy to others. Hindi lang mercy para sa iyo, mercy din para sa mga mahirap mahalin. Mercy para sa mga nagkamali. Mercy para sa mga nagkasala. At dito nasusukat kung gaano kalalim ang naiintindihan mo sa awa ng Diyos. Kung hindi ka merciful sa iba, nagre-reflect yon kung gaano mo naintindihan ang mercy ng Diyos sa iyo. Kaibigan, kapag ginagawa mo itong 3 bagay na ito, magugulat ka sa bilis at lalim ng pagbabago na gagawin ni Lord sa buhay mo. Hindi lang circumstances ang babaguhin niya, kundi pati yung puso mo mismo. Hindi lang habits ang i-heal niya, kundi ang identity mo. Hindi lang direksyon ang aayusin niya, kundi ang buong destiny mo. God bless po sa inyong lahat.